Hello po mga kabebe, magandang buhay po at yun nga ay magpapastol naman po ulit tayo sa mga alagang seho po natin. At yun nga po mga kabebe, marami nga po tayong natutunan kasi nga nung nakaraang araw po mga kabebe ay inimbitahan po ako sa isang kumpanya din po ng mga feeds at yun nga ay may seminar doon tungkol po sa mga itik, yung ganito seho. Malaking bagay yun mga kabebe na yung naidulot nung seminar na yun kasi nga dagdag kaalaman. Mas maganda pala mga kabebe na hindi lang ganitong actual ka din, dapat ay may alam ka din sa science. At yun nga po mga kabebe, pag-uusapan nga natin yung mga kaalaman natin, yung may natutunan din tayo kahit papaano na ibang iba po sa field at sa science. At yun nga po mga kabebe, ito nga po yung mga alagang itik natin at ipapastol na naman po ulit natin mga kabebe. Yan po yung mga itik ko at sabayan nyo po ako. Gapangitlog na ra ba? Gapangitlog na ra ba? Shh. Ay mga bright, diya jud mo sa nagadusiit. Ho! Memorize no ang good na sa itik bay. Memorize mat ko matitikatan. Awan nagitik. Magnano lang garudon ko. Abugin da pa jud madi makapidot-pidot. Awan na ba ramidin daramdaman. Kung ating matsud amot, madi na banbantayanin. Siya kagban mabusorak lagi. Sudag tutugawon. O dumot makandagay toy pa ini. At yun nga ay sa paglipas nga po ng mga araw mga kabebe na isang linggo na nga nating pinapastol yung mga alagang seho natin, mas nasanay po silang kumain po ng palay. At yung dati na hindi masyado nila inaabot yung kuan ng palay kanang nanabao tawagan ni sora ning magtagalog taoy kanang ganito mga kabebayan. Dati hindi po nila naabot yan, so ngayon po mga kabebe is medyo tumaas na nga po yung mga alagang seho natin. At yun nga ay points na points po yun sa atin kasi ay naaabot na nila yung nakakain na nila na hindi na lang po dito lang po sa may lupa nila kinakain. Yun yung maganda mga kabebe na itong mga alagang seho natin is sanay na po talaga na isabak natin sa area. Ang babantayan na lang din po natin ngayon is yung temperatura po, kung mainit ba talaga, tas yung ulan. Yun muna yung babantayan ngayon. Pero sa ngayon po, sa nakikita ko mga kabebe, parang walang ulan. Problema yun kasi yung mga itik ko din po na malalaki na ngayon ay umakyat na po yung egg production nila kasi nga kulang lang po talaga ng pakain tas tubig mga kabebe. Kasi nga marami nga po talagang makain dito sa area, kaso nga lang po is yung tubig. Pero yun naman po mga kabebe, totoo yung sa seminar talaga sinabi nila, yung nagseminar ako nung nakaraang araw. Totoo naman talaga yung sabi nila na pag yung alagang itik mo kulang sa pagkain, magre-resulta talaga yun sa egg production. Lagi ko din yun sinasabi. Kung walang tubig, ganun, magre-resulta pa din yun sa egg production nila. At yun nga, pag ganito nga daw na sitwasyon, kahit daw may makain daw yung mga alagang itik natin sa area, is kailangan pa din po daw na pakainin natin daw ng feeds
At sa ganun daw na yung hindi daw maibigay ng area ay naibibigay daw ng feeds na hindi na natin kailangan ng ganyan kasi andun na sa feeds na kinakain na. Tama din naman yun mga kabebe. So ngayon mga kabebe, sa susunod, yun nga yung gagawin ko din. So ang nangyayari ngayon, ito mga SEO ko nga, kaya nga dito tayo nakapokus. Ito yung pinapakain ko talaga ng sobra-sobra. Hindi naman sobra-sobra mga kabebe, nasa 40% na lang po yung feeds nila. Tas yung rest is yung sa 60% na yung tawag nito yung organic. Kasi nga, inuunti-unti po natin itong mga alagang SEO natin mga kabebe. Kasi nga po ay target ko po talaga na hindi napakainin itong mga feeds ko is nasa 25 days. Kasi nga nung nakaraan nga po na nag-alaga din po tayo ng mga SEO, 25 days ay nag-stop na po ako ng pa-feed sa kanila. Kasi dahil yun sa area. Pero yun nga, dito sa area nga namin, okay naman yung area, tubig lang nga lang yung kulang. Pero yun nga, nihintayin ko ngayon, pag may tubig talaga, ang dali talaga lumaki itong SEO mo. Tas hindi nga tayo mamroblema kasi nga, sanay na po sila dito sa area mga kabebe. Mabubuhay na po talaga nila yung mga sarili nila. Sa pagpapastol talaga mga kabebe, pag ganito talagang walang tubig, lagi kong sinasabi, paulit-ulit, ang galaw po talaga mga kabebe yung mga itik ay, kanang kapoy kay ba, nakakapagod, bantayan. Anang, sige kaglakaw-lakaw, yung lakad ka lang ng lakad, tapos kung may 10, hayaan mo na lang sila, nga dyan lang muna sila kasi pag galawin mo yan sila, hindi na naman kakain. Yung iwas stress na lang din po sa mga alagang itik ba. Yung ganito bitaw mga kabebe, pag di mo alam talaga ang dumiskarte, masasabi ko talaga sa iyo na wala talagang mangyayari. Dapat talaga mautak ka po talaga mga kabebe. Pag ganito mag-aalaga po tayo ng mga itik. Kasi nga ang tubig talaga, waterfall talaga itong mga itik talaga mga kabebe. Hindi talaga ito sila mabuhay ng walang tubig. Kasi nga, yun nga, ang kuhaan lang kasi nila, yung katawan nila kasi talaga is mainit po talaga mga kabebe. Kaya napapansin nyo yung mga alagang itik natin, pag ang dali po nila uhawin, ang dali po talaga, ilagay mo lang sila sa area na walang tubig, uhaw na yan sila. Ganyan po kuhaan tong mga alagang itik natin. Pero yun nga, hindi naman po sila sensitibo. Ibang-iba po sila sa mga ibang itik dyan, na itik Pinas, yung itik na kaki, pareha lang man yan sila. Yan po mga kabebe ang mahirap na ipastol sa area. Tested talaga yan. Mahirap talaga ipastol tong mga ganyang mga itik kasi nga ay sanay yan sila sa mayayaman na area. Tayo na mga pulubi lang, dito sila ilalagay. Ito yung mga sundalo natin. At yun nga po mga kabebe, ganun lang po yung daily routine po natin. Itong mga itik natin ay yun nga, napag-usapan natin kahapon yung mga alagang na-explain ko na sa inyo bakit yung iba is malalaki, yung iba ay medyo malalaki lang, yung iba ay maliliit. Kasi yun po yun mga kabebe, kasi nga na-explain ko na yun sa isang video ko bakit ganun po yung nangyari. So ngayon po, itong mga alagang itik natin, ang gagalaw po talaga makulit. Sobrang kulit. Wow, finally. Ito nga po mga kabebe, may tubig na po tayo, may patubig na po tayo, may patubig. At yan po yung kanal mga kabebe na sinasabi ko. Ito yung, dito lang talaga kami na area, malapit lang po talaga kami sa kanal, naglalagi palagi kasi kaso may tubig ay may patubig po yung mga alagang itik natin. So ito po yung mga alagang SEO natin mga kabebe. Anabit ang dili na nimo makitaan ba? Hindi mo na talaga makita. Ganito sila. Ito yung maganda, tas maraming pagkain. Buhay na buhay itong mga alagang SEO natin dito. Yan, hindi mo na sila makikita. Ambak-ambako na nilang subing mga kabebe. Ganyan tingnan nyo. Ito pong nakikita nyo mga kabebe. Ganito po kalawak yung area dito po sa Bukidnon. Lahat yan mga kabebe, urot na lang na og kanang tanim.
hindi pa natin ito maubos yung area sa sobrang malawak talaga ng area na pwede nating paglagyan po ng mga alagang itik natin. Dito sa area namin, dito sa lugar namin ay hindi lang po dito ang may ganitong kalawak na kapalayan, kundi ay halos na dito sa Bukidnon ay malawak talaga yung area po. Kaya ay free po talaga tayong nakakapagpastol ng mga alagang itik. At yun yung advantage po. Yun po yung advantage ko. Kasi nga ay malaya nga po tayong nakakapagpastol ng mga alagang itik. At yun nga, may katanungin din po yung iba, pag bang ganito nga ilalagay po yung itik ay may permit ba? Oo mga kabibi, may permit po yung mga alagang itik natin, pero yung area depende sa lugar na paglagyan natin. Kasi nga ay ganitong itik, kasi ngayon marami namang itik, so ginawa na din po nilang negosyo yun. Real talk yun eh. Kasi dati wala naman ganun-ganun na pag ipastol mo yung itik mo sa kanilang lugar, free ka naman nakakapaglagay. So ngayon mga kababy ay may permit na yung paglagay natin ng area kung anong lugar ba yun. Kung ilan po yung itik mo mga kababy, piso po yung isa. Isa akin po mga kababy, ito lahat. Ito yung babayaran ko, piso-piso po. Minsan dos, yun po yung angkuan. Tapos maliban doon, sa may area, may gate pass, yun, babayaran natin yun. Minsan ay pupunta tayo sa munisipyo para kukuha ng papers. At least yun, legal talaga yun. Pero yung iba kasi, purok-purok lang yun. Hihingi sila ng permit daw kunuhay, pero no choice tayo kasi nga ay ilalagay naman natin tong mga alagang itik natin. At yun nga po mga kabibi, yun yung mga problema natin pag ganitong wala po talaga tayong sariling area, yung meron lang tayong ganito. Yun nga, marami nga tayong na-encounter na maganda daw yung ipapastol kasi nga ay free daw yung nakukuha natin. Hindi naman sa free, kasi nga marami din naman tayong gagastusin. Kasi nga po, pag ganito nga andito tayo sa area, kukuha talaga tayo ng taong magbabantay sa kanila. Yun yung kuan din, parang nahuhulog din dun. Tapos nagpapakain tayo ng feeds. Parang ganun na din yun ba? Oo, totoo talaga yun. Na iwas list talaga. Sobrang less sa kuryente, sa tubig. Hindi na natin kailangan mag-import na mag-import. Yung sa atin is diskarte na lang po talaga kung paano natin naalagaan itong mga itik natin. Pero sa ganito talaga paraan mga kabibi, points ko talaga to, charis. Points, ano yun. At yun nga, laging nagmamaris tong duck girl nyo. Ang laki ng bunganga. Ayun nga, natural lang naman po talaga na itik lang po yung ipopost ko. Alangan namang itik. Dito ako sa field eh. At yun nga po mga kababy, ganito po yung daily routine ng duck girl nyo. Bantay-bantay po ng mga alagang itik natin. Ngayon po ay medyo maganda po yung panahon. Hindi po gaanong kapangit yung panahon, yung sobrang init. Ngayon po ay medyo makulimlim. Baka uulan na ito pagkatapos po ng mahal na araw. At yun nga po mga kabibi, ito nga mga alagang sayo natin. Pag ganito po talaga na kulang sila ng pakain, mamaya tanghali gugutumin ito sila. Kaya hanggat may oras sila, pakainin na natin ng pakainin. Ganun lang yung sikreto mga kabibi pag ganitong palay. Ito talaga yung gusto nila. Pag may kuhol, mas lalong lumaki po sila mga kabibi kung kuhol talaga yung kinakain nila. Kuhol, tas palay. Yun yung nangyari dati. Yung nagpalaki ako ng mga seho. Doon sa area na pinaglagyan ko, maraming kuhol, maraming palay. Kaya ang dali po nila tumubo. Ang dali po nilang lumaki. Pero ngayon po mga kabibi, okay naman itong mga alagang itik natin. Kuan lang ba? Murag na kuan lang ko. Yung naninibago lang talaga ako sa area na pinaglagyan ko kasi nga no choice na nga po talaga akong kundi ay ilagay talaga sila dito. At yun nga po mga kabibi, ito lang muna yung Haima Martis ng duck girl nyo. Walang nabago. Nagpapastol pa din po tayo sa dry area. Limitado lang din po yung oras.
At yun nga ay hinanapan na naman natin sila ng ibang area kasi nung nakaraan din po, yung pinaglagyan natin ng mga seo, doon ko po linagay yung mga alagang itik kong malalaki. So ang nangyari, wala nang makain doon kaya gutom pa din sila doon. Kaya ang nangyari, ganito, pastol-pastol, tiyagaan talaga yung mga alagang itik natin na kumain ng ganito na limitado lang yung oras. Pero importante, nakukuha din naman nila yung nutrition na kailangan nila mga kabibe. Importante, may patubig, may kunting pakain. Tapos mamaya na naman, pag di na naman mainit is ipapastol na naman natin. Yun mga kabibe, sanay-sanay na po itong mga alagang seo natin sa ganung routine, yung hanap buhay nila. Kaya okay na po yun mga kabibe. Mas maganda yung itik natin na bata pa lang ay sanayin na natin sa ganitong sitwasyon. At yun lang sa muna sa ngayon mga kabebe. O yun nga mga kabebe, naliligo nga itong mga lagang seo natin. Ganyan po mga seo natin mga kabebe kagalaw. Yung ganitong may patubig mga kabebe, tas ganitong nakikita nyo man, wala masyadong mga subing ka na mga humay, mga nanurok. Ganyan lang. Masaya na sila dyan, maglangoy-langoy. Kung di mo yan sila karabitang ipastol, hindi talaga yan sila kakain. Kontento na yan sila sa ganyang patubig. Ganyan po yung kaligayahan po ng mga itik po. Waterfall po talaga. Kailangan po talaga na yung tubig talaga na dumadaloy sa mga alagang seo natin is flowing po talaga yung malamig na area. Kasi nga po, lagi ko din po sinasabi na ito nga talagang mga itik is mainit po talaga yung katawan nila. Lalo po at ito pong mga itik natin is siho pa po. Maganda po talaga na pag ganitong siho po yung inaalagaan natin is ganito po yung area natin. At yun nga po, malaking tulong po ang tubig na maibibigay sa kanila kasi nga ngayon po na nagsisimula pa lang itong mga balahibo nila, kailangan po talaga natin yun para mas madaling lumaki itong mga seo natin, yung mga balahibo nila, madaling tumubo, kumintab. Tapos yung nasasanay na sila kung paano kontrolin yung lamig ng katawan at init po. Ganito lang po yung paraan po natin ng pag-aalaga ng itik. So ang nangyari ngayon na medyo isang linggo na din natin silang pinapastol dito sa area. Kung ikumpara natin sa mga nakaraang araw at ngayon ay malaki na po talaga yung pagbabago po ng mga alagang seo natin. Kasi nga ay medyo lumaki na po sila. Tas alam na po nila paano talaga maghanap ng pagkain pag gutom. Hindi katulad dati na kung gutom sila ay yun bang parang wala silang masyadong alam, wala silang halos ginagawa, kundi ay yun lang, ligo-ligo lang. Ngayon nga po ay napansin ko dito sa kanila, naliligo nga po sila pero naghahanap na po sila talaga ng pagkain. At least po sa ganitong paraan po ng pag-aalaga ng seo is malaking tipid po yun sa katulad po nating umaasa lang po sa ganitong paraan. At yun lang muna sa ngayon mga kabebe. Sana nga po ay suportahan nyo pa po yung mga videos natin. Malapit na po tayo mamonetize dito sa YouTube. At yun sa mga bago pa lang dyan na pumasok dito sa channel ko, wag nyo naman pong kalimutan, makisuyo na lang pa-birthday nyo lang po sa akin, charot. Hanggang kailan ang birthday. At yun lang po muna sa ngayon mga kabebes. Sana nga po ay suportahan nyo patuloy yung mga videos po natin. At sa ganun ay sa susunod po ay makapag-update pa din po tayo. At yun lang muna sa ngayon. Magandang buhay. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, nang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching.